Kabrid, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, panibagong araw. Mag-update tayo sa gagawin nating improvement, development ng ating mga alagang manok. Gagawa tayo ng mga ganitong klaseng bahay ng manok. Yan. Yan. Ito mga, napakaluwag sa kanila, kabrid. Maluwag sa kanila yan. So, ganyan ang gagawin natin. So, kukunin natin ang sukat nito, papunta rito. Ganito. Alam na natin ang sukat niyan, kabrid. Gagawa ulit tayo. Tapos, hindi naman natin magagawa ngayon. Mag-aasingbo lang tayo. Tapos, konting update. Tara, samahan niyo ako. Kung bago ka lang, kabrid, sa ating munting channel, mag-subscribe ka para palagi kitang ma-update sa ating mga video. Ang laman ng mga video natin, kabrid, ay tungkol sa mga pag-aalaga ng manok. Updates and then improvements kung paano natin inaalagaan ng mga manok natin. Kung paano natin sila ginagawang malusog, and then ano ang mga kalagayang nararanasan ng isang small backyard breeder na gaya natin pagkakaroon ng mga manok. Ayan, breed. Ayan yung mga manok natin. So tara, samahan niyo ako mga kabreed. Pakita ko sa iyo kung paano ko sinisimulan ang paggawa ng bahay ng manok or chicken rooster houses mga kabreed. So let's go! Welcome to the GPC Rooster Show, where the coffee's hot and the stories flow. So ayun na mga kabrid, samahan niyo ako mga kabrid. Simulan na natin ang ginagawa natin sa kung paano tayo gumagawa ng rooster houses or chicken houses mga kabrid. So itong ginagawa ko is DIY. Depende po sa kung ano yung nagiging karanasan ko sa pagpapalaki ng manok, pagbibreed ng manok, pag-raise ng klase ng manok upon the experience on their behavior. Kung minsan is nagwawala sila kasi ang mga manok natin is aggressive. Kung minsan is gumagawa sila ng paraan kung paano makalabas or makalusot dun sa rooster houses dahil nakakita sila ng kapwa nila manok mga kabrid. So ginagawa ko ang mga bagay na sa tingin ko mas mapapangalagaan ko po ng mas maayos ang aking mga alaga, mas safe sila, and then mas natututukan natin sila. So kaya ginagawa ko lahat ang ganito is DIY kasi tinitibayan ko. Ayoko na yung tipong medyo manipis ang kawayan, yung tipong nabibili doon na gusto ko talaga ako yung gumagawa pagdating sa mga ganito mga kabrid kasi kilala ko ang mga manok ko. Kaya nilang basagin yung mga rooster houses, roosters that roosters that are very aggressive, turns to have this point of behavior na they would try to break the rooster houses. So para sa akin mga ka-breed is kailangan tibayan ko kasi magkaroon man ng behavior or pag-uugali ang ganong klaseng manok, which is mostly and commonly sa aking experience is upon doon sa sila mga year old na, mga 10 months old doon, maano talaga sila doon, mga agresibo talaga mga manok natin. Yung mga papalapit na sila sa pagmumulting, yung tipong ang ganda na ng hipo nila. After that kasi a month before that magda-dry na yan, and then ayun na, hirap na rin silang hawakan mga ka-whitey. So ito mga ka-whitey, ang ginagawa ko, makikita nyo is yung mga bakal muna, yung mga 9mm, 10mm na ginagamit natin. So ito, may sukat ako nito. Ang ginagawa ko is putol lang ng putol, ipon, ipon. Pag nakatabi tayo ng pera, nagbibili pa isa-isa, binibitbit ko pa uwi, tapos tinatamba ko diyan, tapos pinuputol-putol ko kasi mayroon akong kinocompute ko yan lahat mga kabrid. So pinupuno, pagtapos na sa bakal, nakumpleto ko ng bakal para sa halimbawa 10 yung target, sa steel-matic naman target naman, tapos sa naman sa yung bang plastic na napapag. So ayun, mga dingding, tapos sunod naman kawayan, mga ganun ba. Hindi instant kasi wala ho tayong budget, no proper budget, tapos wala pa tayong natanggalan pa tayo ng sahod sa YT. Yung supposedly na sahod sana sa YT, sa manok naman napupunta lahat yun ang ini-expect ko kasi ang target ko nun pag nasumahod, mag-provide ng mga para sa pag-aalaga ng manok natin, feeds nila, which is makikita nyo sa mga video ko last kung talagang mga ultimo sahod binablog ko
ultimo yung pagbili ko, kung paano ko ginagastos yung mga sahod natin sa YT, yun pinapakita ko dun sa aking munting channel mga kabrid. So ganito, dahil wala, ito, patak-patak mo na, ipon-ipon. Pag may blessing, magtatabi. Pag nakaano ng kunting ginhawa, magbili ng materialis mga kabrid. Kasi gusto ko talaga mapaigi ang aking mga manukan mga kabrid. Ito yung kulang ko. Ito na lang yung kulang ko sa mga manok ko. Marunong na akong mag-alaga, marunong na akong mag-cope up ng mga, para sa akin marunong na rin akong tumingin ng mga manok kung ano yung diferensya sa kanila. Ang talagang aminado ako is kulang ako sa dito sa kakayanan dahil sa mga materialis na yan. Kulang tayo sa maayos na kulungan, kailangan gumawa tayo ng ganito para makadagdag. Kulang tayo sa safety pagdating sa bakod, kasi ayun ang isa sa mga nagiging factors kung bakit lagi tayong nawawalan ng mga manok. Yung mga manok natin pag nakapanik sa kabilang bakod, wala na, hindi na binabalik ng mga ng mga nakakita or mga kapitbahay natin. Isa yun sa medyo masaklap na katotohanan. Ang magiging papag at bubong ng ating gagawing rooster houses mga kabrid. Nakita nyo yung square down, ganun. Pero ganito ang kanyang lapag mga kabrid. Gagawa natin ng yung screen. Steel matting tapos green screen na plastic. So ipon muna tayo ng mga pang-assemble kasi ipapa-welding pa natin yan. So pag may oras na ganito, gawa tayo ng materialis para pambuo. Kasi ganun ang ginawa ko nun Isang pagkabuo ko ng mga bakal, nag-arkila tayo ng pang-welding. Pina-welding natin sila. Tapos nung na-welding na siya, naging square na, nag-ipon naman tayo pambili ng steel matting. Tapos kinat-cut natin hanggang sa nakabuo tayo ng siyam mga kabrid ang nabuo natin. Ngayon gagawa na naman tayo kasi kailangan ng mga ganito, ganun. Alam mo yung cording area natin, kailangan nasa baba sila. Tapos doon na lang tayo kakabitan ng tipi. Para pag umaga, ilalabas lang natin, tapos nakakapanik sila kasi ang bubong, gagawa natin ng kahoy na liparan nila. Tapos pagkagabi, ipapasok natin sa loob. So, tara, let's go! So tara, samahan nyo pa rin ako. Andito naman tayo sa side ng kawayan. Natapos na natin putol-putulin yung mga bakal para dun sa tamang sukat na ginagawa natin or ating measurement sa paggawa ng bahay ng manok. Dito naman tayo sa side ng kawayan. Nakikita nyo yung blue na sako na yon. Diyan ko sila iniipon. Pag napuno ko na yan, kuha naman ako ng panibagong sako and then hanap naman tayo ng kawayan. Ano lang siya, yung tipong pag may oras lang, pag may pagkakataon yan, ipon ng ipon lang. So FYI, yung ginagamit ko talaga na kawayan para sa paggawa ng kulungan ng manok ko is yung kawayang may tinik, yung magugulang talaga. Napakahirap biyakin po niyan, napakatigas pong biyakin yan, pero sulit po yang gamitin sa tibay at hindi ho yan pinapasok ng bukbuk mga kawayti. Hindi yan basta-basta nabubulok mga kawayti. Matagal ang lifespan ng kawayang may tinik, sobrang tibay niya. Mahirap nga lang siyang gaya niya pag pa lang ang laki na ng butas ng ilong natin niya, pag biyak pa lang niya, napakatigas po niyan mga kawayti. Kawayan may tinik, pero pinagtsatsagaan natin kasi ang natin dito, aim or target talaga is matibay na kulungan. Kasi ang manok kabrid, mayroon talaga yung stage na napaka-agresibo. Agresibo talaga sila hanggang sa magkaroon ng punto na pag nakakita siya ng kapwa niya manok, talagang sisirain niya ng pilit yung kanyang kulungan mga kawayti, yung bahay manok nila. So doon tayo sa puntong gano'n. Worst by worst, kailangan na matatag tayo sa gano'n. Kaya ang ginagawa ko, DIY lahat, tinitibayan ko talaga. So ito, kawayti, kung paano tayo nagpo-provide ng kawayan or paano tayo nagpapakita sa mga viewers o mga kaibigan natin sa hindi lang basta yung manok kasi kabrid. Hindi lang pag nakita mo yung manok, yun na yun. Hindi, marami pang kung bakit nagiging ganong kaayos ang manok, kung paano mo nasabing maayos ang manok mo, kung paano ka tamang pagpapakain, ganito, maintenance mo na ginagawa sa mga manok mo, tamang space sa kanila, tamang mga bahay ng kulungan nila. Isa yun. Ang suma total lang nito is mismo yung manok mo. Kung gaano kaayos ang manok mo is yung kung gaano mo sila inaalagaan ng maayos. Pakain, multivitamins, maintenance nila, tamang pagpapa-exercise, yung kanilang space, timano, kailangan lahat mga kawayti. Ito, let's go! Mga kapatid, hanggang dito na lang.
Kunti lang ano natin, yung nabuo lang natin kasi kailangan gawin natin yung matitibay talagang kawayan. Tamo yung mga kawayan kailangan ganito. Talagang mga tuyong-tuyo, makakapal, kawayan, may tinik yan ang kinukuha talaga natin kasi sobrang tibay niyan. Pagdating sa rooster houses or kulungan ng manok, makita mo yung mga kulungan ko dyan. Puro yun magugulang na. Kaya kahit gagaano, 2 taon, titibay pa rin. Kahit gumulong sa baba is hindi man napapano mga kabrid kasi mga matitibay na kawayan ang gamit natin. So hanggang dito na lang mga kabrid ang konti nating pag-ano. Ito, na video na ito mga kabrid ay tungkol sa mga yung basic na ginagawa sa backyard kung paano tayo nag-aalaga. Hindi lang yung pag-aalaga ng manok, hindi lang yung tipong pagpakain mo, pag multivitamins, pag-aano, yung ganon, hawak, paano magparami, paano mag-breeding, halo-halo tayo. Kasama ito, hygiene, tapos improvement. Nagaganyan tayo kabrid. So, nung nakaraan, 3 sakong ganyan, 4 ang nagawa natin doon. So, mangyayari nito, pupunta tayo dito sa bundok sa kaibigan natin. Manghihingi tayo ng mga ganito ulit. Ganito. Nagsabi na ako doon na kailangan kong ganyan kasi plano ko na nga. Kasi ang kailangan ng manok natin, exposure sa labas, yung naiinitan. Yun ang kailangan ng kulungan ng manok natin or rooster houses. So, ipon tayo ng budget, tatabi-tabi tayo, maaring magpasting din tayo. Ganun ang buhay mga kabrid. Ito reality. Hindi ko sinasabi ito para kaawaan nyo. Sinasabi ko ito dahil ganito kahirap mag-alaga ng manok mga kabrid. Ayan, titipid tayo hanggang makakukuha natin kasi iyang lahat, halimbawa isang pirasong kulungan, kukwintihin natin kung ilang bakal yan, kung gaano kahaba, ilang bakal ang kailangan natin, tapos yun, bubuuhin natin. Halimbawa 10 ang kailangan natin na kulungan na gagawin, hindi 10 tansyado, compute natin lahat, pati ito kabrid, pati yung steel matting, pati yung green screen, tansi, pako, ganun. Tapos papakita ko ulit sa inyo. Makikita ko sa inyo sa video ng mga nakaraan ang mga paggawa natin ng ganito. So, hindi ko lahat pinapakita ang tungkol sa mga pag-aalaga ng manok, gaano kagwapo ang manok, gaano talisay, hybrid o kung ano-ano pa, hindi. Sama-sama lahat. Full package tayo. Pati yung pagkain, yung kapos, yung sakit ng mga manok natin, yung minsan wala tayong tulog, minsan wala tayong makain, kung ano-ano, mga hirap na dinanas natin. All out tayo dito. Full package dito sa GPC Rooster Show mga kabrid. Lahat ito. Kaya gagaya nito kabrid. Kung gaano tayo paunti-unti, papitik-pitik, pag may kunting gawa, pag may pag nabuo, mamalayan na lang natin yan, ready to na lang yan mga kabrid. Ganon ang isang GPC backyard mga kabrid sa pag-aalaga ng manok. So maraming salamat, hanggang dito na lang at magpapakain ako ng mga manok. Ayan magpapakain na tayo ng manok sa hapon, tapos aayusin na natin ang kalagayan nila, ilalagay na natin yan sa mga kanya-kanyang bahay, kasi yan, exposure lang nila yan. Diyan sila nag-i-exercise. So ibabalik na natin yan sa mga bahay-bahay nila, sa mga tipi, doon na natin ilalagay. So hanggang dito na lang mga kabrid, ang kunti nating paglalata na another day. Pasensya na kayo kasi hindi kayo makakakita ng magagandang video. Reality tayo. Reality videos. So God bless mga kabrid. Thank you po. Live and breathe with peace in your eyes. GPC's here for the rest of their lives.